Malinaw ito isang pagsasalita ng katotohanan na may halong pag-ibig. Bring all the glory to God. Ito ang programa na kung saan mamumulat sana ang iyong mata sa isang katotohanan sa huling panahon. Good morning mga brad. So sa umagang ito, maraming salamat sa pag-share nyo ng link sa mga videos ko sa YouTube. Mga ano pa lang yan eh. Ang mga video ko about doctrinal, mga 1 month ago pa lang yan. So marami na tayo nagawa, higit na yata sa 11 na videos. Ang mga previous videos ko, hindi naman yan about doctrinal, kundi memories. Sa umagang ito, muli nating buksan ang isang topic na kung saan, kasi ang issue dito is Baptistic issue tayo. Na kung saan ang aral ng Calvinism napasok sa Baptist churches na parang ano siya, natanggap na ng maluwag sa puso kahit na alam naman nila na ito'y maling aral at full of misinterpretation. Siyempre ang founder ng Calvinism from John Calvin na isang Protestant at kinuha niyang kanyang doktrina kay Agustin ng Hippo na hindi naman Baptist. So ang ating ino-open dito is dapat magkaroon tayo ng doctrine na tinuturo talaga ng mga Baptist, yung Baptistic ang dating. So hindi yun normal ng aral mo isa kang Baptist tapos ang aral na hinahawakan mo, aral ng Calvinistic, ng Calvinism. Sa tingin ko hindi yan normal kasi may Baptistic na aral na dapat yun ang dala-dala mo eh. So ngayon, puntahan natin ang verse na kinukot ng Calvinism. Pagkabasa nila nito, nakaroon sila ng absolute interpretation na yun without discovering kung bakit sinabi ni Lord yun. Ito nakasulat sa Isaiah 6 verse 10. Bago yan, i-like nyo muna ang page na ito, i-subscribe nyo ang channel kasi kung interesado ka malaman kung ano talaga ang aral ng Calvinism, ito yata ang tamang page na pwede mong puntahan. At siyempre ang doctrine na ito, we are not against Calvinists. We are against the system of Calvinism sa kanilang aral. So ang verse na kinukot nila, at magandang topic ito kasi every time may encounter mo sila, ito yung verse na kanilang binabasa para i-justify ang kanilang belief. Dito tayo sa Isaiah chapter 6 verse 10. Yung verse na ito kanilang kinoconsider natin na favorite verse ng Calvinism. So basahin ko ang verse. Sinabi ng Diyos sa Isaiah 6 verse 10, make the heart of these people fat and make their ears heavy and shut their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their heart and convert and be healed. So kung pag binasa mo ang verse na ito, nagkaroon ng isipin ang Calvinism na ang kanilang papalabasin ganito. Sa verse daw ito, Diyos mismo ang nag-utos sa prophet Isaiah na ang heart ng tao patabain niya. Kumbaga, alam niyo na yung hindi mo natatanggapin ang katotohanan. And then ang ears sila matigas na hindi na pwedeng makapakinig. Ang kanilang mga mata, bulagin mo, kumbaga shut their eyes, baka makakita sila at makonvert at gumaling. So ang kanilang conclusion ganito, Diyos mismo ang gumawa daw ng paraan na ang tao sa panahon ni Isaiah, mga tao roon na mga Hudyo, hindi maligtas kasi nga pinapasaradahanan ni Lord, si Lord mismo ang nag-utos kay Isaiah na ang mata nila isara mo. So dahil doon, pag sinara mo ang mata mo, hindi mo na makikita ang katotohanan. So dahil hindi mo na makikita ang katotohanan, wala kang chance sa kaligtasan. At ang verse na ito mismo nagsasabi niya, baka maligtas sila at gumaling. So si Lord daw mismo, ayaw ni Lord na sila ay maligtas. Kasi simple ang behind sa kanilang belief, behind sa kanilang conscience, tumutukoy sila doon sa mga hindi elected. Yun tinatawag nila nga doctrine of reprobation, na na-reprobate ka na ni Lord, corrupted ka na, wala ka ng chance maligtas. So yun ang ibig nilang palabasin, na
Kaya ang tao, ang mga Hudyo in general, may mga tao na hindi sila makasumpong ng kaligtasan kasi nga mismo ang Diyos na ito ang bumulag sa kanilang mga mata. Utos niya kay Isaiah, shut their eyes. So, without consideration, ang verse na ito, na argument na ginawa ng Calvinism actually is the most senseless. Walang lasa kumbaga. So, kung titignan mo ang verse na ito, hindi naman actually nagsasabi nito na inutos ng Diyos na kumbaga Diyos pa ang gumawa ng paraan na bulagin sila para mapunta sila doon sa eternal doom. Parang tao, hindi na maligtas. So, ang Calvinism belief sa verse na ito, ini-ignore nila nga ang kalooban ng Diyos, ng lahat ng tao maligtas. Ini-ignore nila yan. Pangalawa, gusto ng tao, ng Diyos, ng tao, ma-attain niya yung katotohanan, makita niyang totoo. Yun ang sinabi doon sa 1 Peter chapter 2, verse 4 na ang katotohanan, gusto ng Diyos na makita ng tao. So, ini-ignore nila ang verse na yan. Ang record ng Isaiah chapter 6, verse 10, tsaka John 12:38-40, testimony yan na sinabi ng prophet sa panahon ng Isaiah na ito. Testimony yan na kung saan inilalarawan ng Diyos kung gaano ka-rebellious ang Israel sa panahon noon. Una, ang kanilang kasalanan, ipaparebuke ng Diyos through the prophet ang mga Hudyo na ito. Una, ang kanilang kasalanan, rebellious against God. Continuous yan, tuloy-tuloy. Since from the time of hanggang ngayon, tuloy-tuloy sa kanilang panahon. Sa panahon ni Pablo, and then pangalawa, ang kanilang kasalanan, na considered sila as sinful nation, tinawag sila ng Diyos sa Isaiah chapter 1, verse 13-17, as sinful nation, isang bansa na makasalanan. Pangatlo, ang kanilang mga rulers, ang kanilang mga religious ruler, mga pervert. And then may verse pa dyan, finally, pag binasa mong Isaiah chapter 2 verse 8, tinatawag sila nga idolatrous people. So, ang verse na ito, nakasulat na ang dahilan kung bakit ang Diyos nag-utos sa kanila na come now at let us reason together. In-invite sila ni Lord sa Isaiah 1:18 na come now, pero dahil sa patuloy nilang kasalanan, hindi sila lumapit sa Lord until si Isaiah nag-prophesy na sinabi ni Isaiah sa Isaiah 6 verse 11 na mangyayari tuloy-tuloy ang inyong rebellious pagiging swail sa Diyos until the land will become desolate. Ibig sabihin, perpetuity yan, tuloy-tuloy ang kanilang pagiging paglabag sa utos ng Panginoon. Sa verse na ito, actually kapatid, ang verse na ito sa Isaiah 6 verse 18, na-quote ni Paul yan. Na-quote niya dito sa Acts verse chapter 25. Pag binasa mo yan ng verse 25-27, na-quote ni Pablo yan ang Isaiah 16 to show ng rejection ng mga Hudyo until sa time ni Christ, resulta yan ng katigasan ng kanilang puso. Resulta yan ng tuloy-tuloy nilang pag-reject sa Messiah. Ang tawag ni Paul dyan, impenitent heart. So ang verse na ito, na-quote ni Pablo, para i-show, ipakita sa mga tao sa panahon niya na ang pagka-rebellious ng Hudyo, hindi actually na deliberate sinara ni Lord ang kanilang mata, kundi naging sarado ang kanilang mga mata, naging matigas ang kanilang puso dahil mayroon silang continuity at pagiging persistent sa pagiging rebellious sa kanilang behavior. Ngayon, tignan natin, may tatlo kasing view about sa pagsara sa mata. Ang Isaiah 6 verse 10, halimbawa na utos ng Diyos na isara ang kanilang mata sa Isaiah, pero may mga verse sa Bible, tatlong verse, tignan natin kung sino pa ang mga nagsasara ng kanilang mata. Ito ang pinaka-importante sa lahat. Una, 1 Corinthians chapter 4 verse 4. Ito ang pinakamahalaga sa lahat kasi pag-uusapan natin dito ang pagsara ng mata na hindi mo makita ang katotohanan. Una, pag binasa mong 1 Corinthians
4 verse 4, itong sinabi, in whom the God of this world blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of invisible God, should shine unto them. So ang verse na ito, number 1, si Satan din ang nagsasara ng kanilang mga mind, ng kanilang mga mata, mga kaisipan nila. And then, sa verse na ito, para hindi nila makita ang light ng gospel. So number 1, si Satan responsible kung bakit ang mga tao hindi nila makita ang totoo, kung bakit madilim sa kanila ang katotohanan, hindi nila makita ang light of the gospel. Dahil nga si Satan, may ministry siya na binubulag niya ang mind ng tao. Siyempre, bubulagin mong mata para hindi mo makita ang katotoo. Yun ang ministry ni Satan. Pangalawa, ito pa pangalawa, Matthew 13, verse 14 to 15. By hearing, he shall hear, and shall not understand. For these people's heart is wax gross, and their ear are dull of hearing, and their eyes they have closed, lest at any time they should see with their eyes. Sa verse na ito na sinabi ni Christ, na quote niya sa Old Testament, mismo ang mga tao, sinara nila ang kanilang mata. Hindi lang ang diablo, ang ministry ng diablo, sinara nila ang mata, pero ang mismong tao mismo, they have closed their eyes. Sinabi ni Lord yan by hearing, they should not hear. And verse na ito, dahil ang heart daw ng tao is wax gross, dull of hearing, and their eyes they have closed. So tao rin ang nagsasara ng kanyang mata dahil sa katigasan ng ulo, na shed ng Lord ang gospel of light. Hindi niya nakita ang liwanag kasi siya mismo deliberately sinara niya mata niya. Ito bang isa? Sa verse na ito, sa Acts 28 verse 7, sinabi ni Pablo, for the heart of these people wax gross, and their eyes they have closed. Mga quotation ito doon sa Isaiah mismo, sa book of Isaiah. So nakikita mo, tatlo lang si Lord nag-utos na ipasara ang kanilang mga mata. Pangalawa, si Satan may ministry na isara ang mata, ang mind ng tao para hindi niya makita ang totoo. At pangatlo, ang tao mismo ang nagsasara ng kanyang mata, hindi niya makita ang light of the gospel. So ang verse nito, according sa testimony na yan, mismo ang ministry ni Satan very active sa mga unbelievers. Ang ilang mind na disturbed ni Satan para hindi nila makita ang truth. And at the same time, nakikita mo dito sa Acts chapter 28 na mismo ang mga Hudyo, sinadya nila, they deliberately close their eyes na hindi nila makita ang totoo. Baka ma-convert sila at pagalingin sila ni Lord. So, makita natin ang Isaiah chapter 6 verse 10. Hindi talaga si Lord ang nagsara ng kanilang mata, kundi mismo ang diablo at ang tao. Sinara nila ang kanilang mga mata in the reason of continual rejection. Ang kanilang pagiging rebellious against to the God of heaven ang naging dahilan, ang cause and effect kung bakit hindi nila nakita ang totoo. Hindi yun ang misinterpretation doon. Kung i-implement mo, sabihin mo sa tao ng Isaiah 16, si Lord talaga ang nagsara. May mga may dahilan At ang dahilan dito, ang work ng diablo at ang tao mismo, sila mismo nagsasara ng kanilang mata. At ang verse na ito, kung nag-utos man si Lord na ipasara niya sa prophet ang mata ng mga tao noon para hindi nila makita ang totoo, baka sila'y gumaling, it is because of their continual rejection sa message ng Panginoon. Yun talaga nakikita niyong dahilan. So ang tanong nito, ang Diyos ba responsible ng kanilang damnation? Siyempre hindi. Walang eternal reprobation na doctrine dyan. Ang nandyan is fault ng tao kung bakit tuloy-tuloy ang hindi niya tuloy-tuloy ang kanyang pagiging katigasan ng ulo. And then sa verse na ito, na misinterpret ng Calvinism na ang verse daw ng Isaiah 6 verse 10
Gimpredestine ng Panginoon ang blindness ng unbelievers para hindi makita ang totoo. Na kung totoosin, wala ka namang makita dyan at mabasa na predestination. Concept nila yan kasi pag nagbasa sila ng verse sa Bible, absolute na agad, yun na yun. Hindi nila nakita, may tatlo pala na bumubulag sa mata ng tao. Inutos ng Diyos na ipabulag ka, hindi mo makita ang totoo, baka gumaling ka. And then ang diablo, sinasara niya ang iyong mind, ang iyong eyes, hindi mo makita ang totoo. Pangatlo, ang tao mismo, they have closed their eyes. Yun ang pinakamagandang verse na makita mo para maging maliwanag ang lahat. So hindi ibig sabihin no, na ang Diyos merciless na sa tao na binulag nila na walang dahilan. May dahilan yun eh. Ang kung titignan nyo ganito lang kasi, once nag-utos ang Diyos na ipasara ang iyong mata o kung may inutos siya na iba pa, may dahilan yun. Halimbawa, puntahan nyo ang Isaiah, 2 Thessalonians chapter 2 verse 11. Para maging maliwanag sa iyo lahat bago tayo mag-end. Totohanan ito eh. Nakasulat yan sa 2 Thessalonians 2:11. And for this cause, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. Yun ang nakasulat sa Thessalonians eh. So, pag absolute interpretation mo at hindi mo na-check ang background, ang mangyayari yun, sisisihin mo ang Diyos, mag-promote ka ng eternal reprobation kasi nga, God shall send them a strong delusion that they should believe a lie. Parang pangit pakinggan. So, iisipin mo ngayon na kaya pala sila naniwala sa kasinungalingan dahil Diyos palang gumawa ng paraan, pinadalhan sila ng strong delusion that they should believe a lie. Yun ang misinterpretation. Pero ang totoo kasi ganito, bakit sila pinadalhan ni Lord ng strong delusion that they should believe a lie? Kasi, ang verse 11, kasi ang verse 10 dyan, una, i-check nyo. Ang verse 10, pinadalhan na sila ni Lord ng katotohanan, nireject nila. Ano nga yung mangyayari? Total, nasanay ka na sa kabubuhan. Kasinungalingan, wala ka ng pagmamahal sa katotohanan, ipadadalhan ka na ni Lord ng strong delusion para doon ka na maniwala sa kasinungalingan. Pero may dahilan yun. Ang una kasi, pinadalhan sila ni Lord ng truth. Ayaw nila. So, He is the God of justice. Since He is sovereign, ibigay niya kung anong laman ng puso mo. Gusto mo nung kasinungalingan o ito sa'yo. Tama yun kasi ang Jeremiah chapter 7:10. Verse 9, 10, 11, nakasulat dun na kung ano ang laman ng puso mo, yun ang ibigay niya sa iyo. Kung gusto mo ng katotohanan, padalhan ka. Kung gusto mo ng kasinungalingan, di yun, padalhan ka ng strong delusion para maniwala ka ng kasinungalingan. Actually, ang verse na yan, hindi naman siya nagpadala ng kasinungalingan para maniwala ka. Hindi naman ganun. Walang ganun. Ang pinadala niya dyan, strong delusion. Kaya baka magkamali ka, baka sabihin naman ng Calvinist na tamo nagpadala ang Diyos ng kasinungalingan. Wala siyang pinadalang kasinungalingan, ang pinadala niya strong delusion para maniwala ka sa kasinungalingan. Kasi una, hindi ka naman naniniwala sa katotohanan ang pinadala niya eh. Andyan lang sa verse 10, pag binasa mo yan, verse 10, nagpadala siya ng katotohanan. Ayaw mo, doon ka padala siya ng strong delusion para sa kasinungalingan ka na maniwala. So yung verse niya kapatid, wag niyo i-misinterpret yan. Yung Isaiah 16, hindi talaga si Lord ang bumulag sa kanilang mata. Result na lang yun na iutos ni Lord sa kanila na ipabulag ang kanilang mga shut their eyes kasi nga ang kanilang ugali at ang kanilang behavior gano'n na they love lies. So ayaw nila ng liwanag na makita, so pinasara na ni Lord. Siyempre, ang dahilan doon, si Satan, pangalawa, siya mismong tao mismo na they have closed their eyes. Ang nagpapatunay na ang tao, ayaw niyang makita ang liwanag. Deliberate yan, pag sinara mong puso mo, sinadya mo yan. So maraming salamat sa pag-share natin ng gospel. Sana maliwanagan tayo na ang Diyos, wala siyang na-predestined ng tao maging bulag. Wala yun. Pangalawa, walang eternal reprobation.
na sinadya ng Diyos na hindi ka maligtas. Wala namang ganun. I-consider natin lagi, i-check natin ang background kung bakit sinabi ng Diyos yan. Hindi ba kayo nagtaka na nang i-quote ni Paul yan? Sinabi ni Lord na sa Isaiah 60 na shut their eyes. Isaiah, go and shut their eyes. Very clear ang utos eh. Pero ang i-quote ni Pablo, hindi niya ginamit na shut their eyes. Ang ginamit niya, they have closed their eyes. Tao ang nagsara ng kanilang mata, mga Hudyo mismo, di ba? Kasi nga gustong palabasin ni Pablo, gustong ipakita ni Pablo sa mga nagbabasa, siyempre yung mga nag-aaral, na hindi naman talaga si Lord ang nagsara ng kanilang mata. Sila mismo ang nagsara ng kanilang mata, they have closed their eyes, hindi nila makita ang totoo. So binigay lang ni Lord ang hilig mo, ayaw mo ng katotohanan, ayaw gusto mo makita, okay, sara natin. Ganon lang yan, very easy to understand. At God bless you brothers. I-share nyo ang link nito. To God be the glory alone.